Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 5. Ang pangunahing utos. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salindahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, ahaba ang inyong buhay, kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Deuteronomio, Kabanata 6, versikulo 6 hanggang 10. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamban ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Babala laban sa pagsuway. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malaki at magandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-6 na kabanata ng Deuteronomio, versikulo 11 hanggang 15. Babala laban sa pagsuway. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo. Si Yahweh ay mapanibughuin. Baka magalit siya sa inyo at kayo'y lipulin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 6, versikulo 16 hanggang 20, at ang sabi, huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh, at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 6, verse 21 to 25. Ay iyong ang sasabihin sa iyong mga anak, kami naging mga alipin ng Faraon sa Ehipto, at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila sa pagiba sa Ehipto kay Faraon at sa kanyang buong sangbahayan sa harap ng aming mga mata. At kami ay nilabas niya roon na kanyang ipinasok kami rito
upang ibigay sa amin ang mga lupain ng kanyang isinumpa sa ating mga magulang. At inuutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti nating kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At siya magiging katwiran sa atin kung atin isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos gaya ng inuutos niya sa atin. This is the word of God. Amen.